You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Kaya nga. Ayan po, nako, mukhang nagkatotoo na nga po ang kinakatakutan ng mga DDMs. Iyak kayo ngayon, hinuli na si Digong. General, good morning, Raul po. Ano pong, sir, anong, give me yung plano lang, plano. Ano to? Salubungin lang namin dyan. Yung warrant, sir, sa Ano Serbia. sir, may taga-PCTC. May taga-Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, ano sir? Yes sir, yes. Kumusta ka sir? Sige, sir. Yan nga po sa ating paunang video ay sinabi ni General Torre na meron siya pong kasama na PCIC at Interpol. Naku, susunduin daw nila si Digong, sasalubungin. At makikita nyo po dito sa susunod na video na kasama po dyan sa mga sumalubong kay Digong ang mga taga-DOJ. Doon na lang sir. Asa green sir, asa green. Wala naman. Yes sir. Ano pa yan? Di totoo pala talaga na meron na pong huhuli kay Digong. Kasi bakit kasama ni General Torre ang mga taga-Interpol? Andyan din ang mga taga-DOJ. Tapos nako, ito po yung komosyon doon sa NAIA Terminal 3 na kung saan ay hindi po pinapasok si Bongo at ang doktor po. Itong si Digong nasasalubong sa kanya, hindi po sila pinapunta doon sa tarmac. Hindi nila nakita si Digong. Hello? Ma'am? Hello? Sabi kanina ni General Malvin na makasama kami. Opo, pumayag naman po si General Malvin kanina. Oo, sinabi ni General Malvin kanina. Nandito po kami ngayon, mga abogado ni dating Pangulong Duterte at dito rin po yung doktor niya. Alam po, hindi kami pinadaan. Instruction po si Ruth, no? Kami papasukin. Constitutional right po yan, medical, nandito yung mga doktor. No, Agnes? Ito yung mga doktor. Schedule for procedure po si former President Duterte. Kaya lang, ayaw ko sulit yung abogado. Hindi kayo papasukin dahil may sumusunod sila sa batas. Kanina sabi ni General Malvin, pwede ko samahan eh. Sinabi ni General Malvin sa akin, sasamahan ko siya eh. Dito sa poster. Nag-iba ako. Bawal po, ma'am? Bawal po yun? You are under instruction to prevent anybody from seeing the President. No po. Ang instruction po sa amin ay to secure the door. Close lang po. I-close lang po. Kahit ano po nangyari, close lang. Mas ka ng mga abogado.
basic constitutional right of persons is being deprived, being denied. Ayan si Torre. Ayan si Torre. Ano pa? Papunta na dito. Dito, dito. Hindi ba talaga pwede papasukin, boss? Kahit mga abogado lang ni doktor. Abogado, doktor. Kahit yun lang, boss. Ayaw daw, doktor. Constitutional right yan ng bawat Pilipino. Importante po ang kalusugan. Dati Pangulo, 80 years old na po siya sa March 28. Malis na. Malis tayo. Wala tayong magawa dito. Oo nga, 8 years old. Nangampanya nga sa Hong Kong eh. Okay. At saka kukuhanin din naman yan. Gobyerno ang kukuha niyan. Makalis na po. Yung mga doktor na papadala yan. As usual, nagpa-victim effect na naman Ayan ang na. dakilang alalay ni Digong na si Bongo. Aba ano, alangan namang papasukin ka dyan. Kahit na senador ka, hindi ka pwede dyan. Di ba merong mga sinusunod na rules, ground rules dyan po sa airport. Hindi porke kay senador, magpipilit kang pumasok dyan. Kaya nga. Walang nilalabag na batas dyan. Di ba? Sumusunod lamang sa kautusan o rules ang mga taga-airport. At syempre, kahit na kay senador, kailangan mong sumunod sa rules ng NAIA. At saka isa pa, bakit kailangan ni Digong ng doktor? Ang lakas-lakas nga, nakarating pa ng Hong Kong. Kung yan ay may sakit, marami palang sakit, bakit pumunta pa ng Hong Kong? Yan kasi ang mali nyo. Dapat pinapunta nyo na ng China, hindi nyo na pinauwi. Naniwala kasi kayo sa mga balita na walang warrant of arrest. Siyempre, secret yan, hindi yan pwedeng i-publicize. Siyempre nga naman, kung aaminin nilang may warrant of arrest na hawak ang Interpol, edi siyempre hindi nga naman uuwi si Digong at madidiskarel ang kanilang paghuli dito. Dito po sa next video, makikita nyo naman ang pag-iyak ng mga DDF. Iyak ang mga DDFs dahil ditong si Digong hindi nila nakita. Bakit kaya? Tuluyan na kayang hinuli or ineskortan lang ni General Torre? Panoorin po ninyo. Hindi namin alam. Hindi namin nakita. Marami po siyang sakit. Mag-80 years old na po siya. Oo, marami ang sakit. March Nakarating nga sa 28, Hong Kong eh. mag-80 years old na po Ikaw yung naman. matanda. Alam nyo, kawawa. Alam mo, Paawadpit ka na naman. Kausap ko si General Marbil. And sabi niya sa akin bilang counsel ni President Duterte, isasama ko doon sa Coster kung dadalhin siya sa Krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Ginawa lang kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabag nila. Yun ang sabi sa akin ni General Malbil. Siya ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. Siya
Isa pa nga nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. Pero tinignan ko, wala namang warrant of arrest dun eh. Oo. Ha? Document lang. Oo. Nakalagay lang ng document na there is an order regarding President Duterte, pero there is no warrant of arrest. Hindi pinakita sa iyo. Hindi naman lahat ng Basta pa lang, it's just plain document. Nakalagay dokumento ang ay pangalan ni papakita former sa iyo. Duterte. At sinasabi doon, age niya, anong residence niya. So tinanong ko sa nasa ng warrant of arrest, sabi niya nandun. Oh, pero hindi pa naman Meron pinapakita. pala eh. Hindi lang pinakita sa iyo. May mga abogado po siyang kasama. Si former Secretary Medialdea at iba pa, no? So antayin na lang po natin. Importante sa akin dito ngayon ang Doc Agnes, importante sa amin yung kalusugan ni Pangulong Duterte. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. Yan naman po pinangako ko kay Pangulong Duterte, yung Kalusugan ay nakarating nga ng Hong Kong. kanyang pagtanda. Naku po. Hindi ko po nakita ko lang sa video kanina. Hindi pa namin alam. Yun po ang aalamin pa namin ngayon at hahanapin namin. And of course, sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is 80 years old na po. 80 years old na po si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. In-expect na po natin to. Marami na po kaming naririnig ng mga nakaraang araw. Hindi po. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hindi kami Paawa pinapasok. effect. Yung mga doktor naman, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan ko, ang hinahon muna kayo, hintayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun ang pong pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto o hindi? Hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. Upon arrival po. Hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po ako. But he was taken at custody, sir? Nasa custody siya ngayon. Nasa PNP na rin po. Pupuntahan na namin po. Hanapin namin si Tatay Digong. Next video naman, makikita ninyo ang pagdating diyan ni Torrio na kung saan ay nako. Mukhang sila po'y mga alalang-alala. At hindi po yata nila nakita itong si Digong o hindi po nila ito nakasama. At mukhang si Digong po at ang kanyang pamilya ay naku, mukhang dumiretso na nga sa pagsundo nitong si General Torre at ng DOJ at ng Interpol at ng PCIC. So ano kayang dito nangyari dito? Si Digong nga kaya talaga'y pinusasa na ng Interpol? Nagsisisigaw pa sila dyan. Ako. Tanggapin nyo na.
Para maliwanagan kung may kasalanan, wala. Ano po? Iimbestigahan eh. Marapat lang nadalhin siya doon. Nako, dito po sa susunod na video, makikita nyo naman po itong si Lorraine Badoy at si Philip Salvador. Mukhang alalang-alala, si Lorraine Badoy mukhang maiiyak pa. Iyak ang mga Iyak. DPFs. Ayan na si Kalbo. Ayan na si Kalbo. Ganyan si Katsupoy.
kung totoo po na itong si Digong ay napasa kamay na ng Interpol at sinundo na ni General Torre, mukhang ano kaya, pinusasan kaya? Ano kaya nangyari kay Digong? Ano? Kasi wala pong nakapag-video pa eh. Nako, sigurado ko na mga DDFs po mag-iiyakan. At ang mga DDFs po, mangangarap na naman ng People Power 3. Ay naku, hanggang pangarap na lang yan. At ang inyong anito, ang inyong Panginoon, ang inyong poon, ay hinuli na. Sinundo na ni General Torre. Still now, until now, hindi pa rin po kumpirmado kung si Digong ba hinuli or eto po ba ay nakauwi na rin sa kanyang bayan sa Davao City, kasi baka mamaya connecting flight lang, baka inescortan lang ni General Torre, di ba? Pero di ba, ito ang tanong, si Digong nga kaya hinuli? Tama yung mga sinasabi natin, itong ating mga nakaraang vlog at sinasabi rin ni Sir Mike Abe, walang makakapigil kung sakali po na talagang ihain ng Interpol, tulungan ng ating gobyerno ang paghuli dito kay Digong sa kanyang pag-uwi mula sa Hong Kong, di ba? At least nakapag out of the country pa si Digong, di ba? Nakapunta pa siya ng Hong Kong, nakapag pamasyal pa sila ng konti doon, di ba? Okay na yun, at least bago mahuli nakapamasyal pa si Digong. So abangan pa po natin ang mga update dito sa pangyayari na ito at patuloy po nating babantayan ang pagkakahuli. Tama ba? Hinuli, ineskortan, dinampot, pinusasan kaya? Ano kaya nangyari talaga kay Digong? So abangan po natin ang update.